Kamusta naman kayo? Mabuti naman at maayos ang lagay nyo. Ngayon ay magsisimula tayo sa isang panalangin. Iyo po ang mga ulo at ipikit ang mga mata. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Ngayon naman ay magsimula na tayo. Mayroon bang lumiban sa ating klase? Mabuti naman at wala. Ngayon naman ay alamin natin. Tumubo. Ang halimbawa nito ay tumubo ang halaman. Magbunot. Ang halimbawa naman nito ay binunot ang ugat ng halaman. Ngayon naman ay pagbibilang. Ang halimbawa nito ay binilang ang piraso ng kamatis. Pagliliwaliw. Ang halimbawa naman nito ay pagliliwaliw habang walang pasok. Tanim. Ang halimbawa naman ito ay nagtanim ako ng halaman. Bumangon. Ang halimbawa naman ito ay bumangon ako pagkatapos matulog. Banat ng buto. Ang halimbawa nito ay nagbanat ng buto si James sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Apurado. Ang halimbawa naman nito ay nag-aapura si Nena nang malaman niyang mahuhuli na siya sa klase. Hinahagod. Ang halimbawa naman nito ay hinahagod ni Leo ang laman ng buko upang makuha ang lahat ng nasa loob ng buko. Ngayon ay malinaw na ba sa inyo ang mga salita? Buti naman. Ngayon ay maglalaro tayo. Ito ay ang piliin mo. Piliin ang tamang sagot base sa larawan na inyong makikita. Maliwanag ba? Okay, magsimula na tayo. Para sa unang larawan, ano ang nakikita nyo sa unang larawan? Tama, kamatis. Ngayon naman, sa pangalawang larawan, ano naman ang nakikita nyo sa larawan? Tama, tipaklong. Eh, sa pangatlong larawan naman kaya? Tama, langgam. Ngayon naman, ay may mga ilan lamang akong katanungan. Nakakita na ba kayo ng tipaklong at langgam? Mabuti naman at nakakita na kayo. Ano naman ang ginawa nyo nang makita nyo ang tipaklong at langgam? Ang iba ay hinuli daw. Pangatlong tanong naman, nakakita na ba kayo ng kamatis? Mabuti naman nakakita na kayo. Eh, anong kulay ng kamatis? Meron ngang dilaw, merong pula, hinog ito o hilaw. Eh, nakakita na ba kayo ng tumutubong kamatis? Oo, tama. Parang yung mga halaman na parang tumutubo sila. Eh, may idea ba kayo paano tumubo ang kamatis? Tama, ilang araw din ang inaabot para ito ay tumubo. Ngayon ay may ikukwento ako sa inyo. Ito ay ang kamatis ni Peles itong araw na trabaho. Sawa na si Peles sa araw-araw na pagliliwaliw at maghapong paglilibot kahit walang makain. Kaya naisip niyang magpatulo ng pawis at gamitin naman ang lakas at bisig. Napadaan siya sa bukid ni Hugong Langgam at humanga siya sa ganda ng tanim na halaman. Ang ganda naman ng tanim mo. Bati niya kay Hugo. Ano ba ang iyong sikreto? Wala akong sikreto, sabi ni Hugo, kundi sipag, tiyaga, at konting banat ng buto. Ganoon lang, tanong ni Peles. At nanghingi siya ng mga buto ng kamatis para masubukan naman ang maghalaman at bilang pagbabagong buhay. Linggo noon, at kahit na linggo,
di nagbubulakbol ang bagong hardinero. Pagbubungkal at pagtatanim ang kanyang inasikaso. At sa gabing iyon, di makatulog si Peles sa pagbibilang ng tumutubong kamatis. Lunes naman ay maaga pa'y bumangon na siya at mabilis na dinalaw ang kamatisan niya. Pero anong lungkot! Sa lupang malambot, wala ni isang supling na sungot. Halos maiyak siyang magsumbong kay Hugo. Pero tumawa si Hugo at ang sabi, huwag kang apurado. Talagang ang magtanim ng kamatis ay di biro. Konting dilig pa at tiyak na tanim mo itutubo. Sa araw naman ng Martes ay matapos magdilig si Peles, ay maghapon siyang nagbantay sa tanim na kamatis. Sa gabi, nagsindi pa ng maraming kandila para daw hindi matakot sa dilim ang mga punla. Nang dumating naman ang Miyerkules, ay matapos magudbod ng pataba, inimbita ni Peles ang kabarkadang mga palaka. At kahit umuulan, maghapon silang umaawit para daw sumigla ang mga punlang kamatis. Huwebes, matapos magbunot ng tumutubong damo, nagdala si Peles ng maraming libro at maghapon siyang nagbasa ng kwento at tula para daw hindi malungkot ang mga punla. Sa araw naman ng Biyernes ay matapos magdilig at magdamo si Peles, ay maghapon uli siyang tumula, sumayaw, umawit. Naglagay pa siya ng kumot na pantabing para daw di mainitan ang kanyang tanim. At sa araw ng Sabado, laking tuwa ni Peles nang makita tumutubong mga kamatis. Ilang araw pa ang lumipas, mga kamatis ni Peles ay lumaki at namulaklak. Pare, ang lulusog ng kamatis mo, ang bati kay Peles nang dumalaw na si Hugo. Oo nga, sabi ni Peles, nabalot ng kumot. Pero sakit at ubo naman ang aking inabot. Sa umpisa lang yan, sabi ni Hugo, at naiwan si Peles na uubo-ubo. Pero masayang hinahagod ng titig ang lumalaking mga bunga ng kamatis. Ngayon ay nag-enjoy ba kayo sa ating kwento? Mabuti naman, ngayon ay may ilan lamang akong katanungan. Ano ang itsura ng tipaklong at langgam sa kwento? Tama, si langgam ay kulay pula at si tipaklong naman ay kulay berde at pareho silang maliit. Ano naman ang ginagawa ng tipaklong at langgam sa kwento? Tama, sila ay may tanim na kamatis. Ano naman ang itsura ng kamatis sa kwento? Tama, ito ay bilog at kulay pula. Ito ay bilog na sakto lang ang laki. Ano naman ang kulay ng kamatis sa kwento? Tama, kulay pula. Ilang araw umabot bago tumubo ang kamatis sa kwento? Sige nga, bilangin nga natin. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pang ilang araw nga tumubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa ikapitong araw, siya tumubo. Magaling. Paano pinatubo ni tipaklong at langgam ang kamatis? Tama, gamit ang tiyaga at pagbabanat ng buto at pag-aalaga dito. Para sa ating pangkatang gawain, ang unang grupo
ay ididikit ang tamang araw na aayon sa ginawa ni Peles sa araw na yon. At sa pangalawang grupo naman ay gumuhit ng bilog at ilagay sa bilog ang katangian ni Peles. Para sa unang grupo, ay ganito lamang ang inyong gagawin. Malinaw ba? Mabuti naman. Ngayon naman ay para sa pangalawang grupo, ay bibigyan ko kayo ng mga walang sulat at ito ay inyong susulatan at pagkatapos ng sulatan ay ididikit nyo sa gagawin yung bilog. Malinaw ba? Ayan. Ngayon, magkakaroon kayo ng 3 minuto upang ito ay simulan. Ngayon ay nakita kong tapos na ang inyong grupo. Ngayon ay tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Tama. Tama. Ang inyong mga sagot ay tama. Ngayon naman ay pupunta tayo sa ating pagtatanong. Ito ay mga tanong kung talaga bang kayo ay may natutunan. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama, si Peles. Ano ang ginawa ni Peles sa buto ng kamatis? Tama, itinanim niya at inalagaan. Ilang araw niya itong inalagaan? Tama, 7 araw. Anong reaksyon niya nang makita niya ang kanyang tinanim sa ika-7 araw? Tama, laking tuwa ni Peles. Para sa inyong huling gawain, ito ay kukulayan. Tayo ay magkukulay. Kulayan ng pula ang langgam at kulayan naman ng berde ang tipaklong. Ngayon ay maaari na tayong magsimula. Mukhang tapos na ba kayo? Ngayon ay ipasa na. Mahusay ang inyong ginawa. Ngayon, tayo ay magpapaalam na. Maraming salamat mga bata.